Mapagpalang araw po ngayong umaga sapagkat katatapos lang ng Pasko at inaasahan ko po na ang ating Pasko ay mapayapa at maligaya at kasama po natin ang ating mga mahal sa buhay. Ako'y nagpapasalamat at bumabati muli ng maligayang Pasko at sa darating na bagong taon. Tunay po na kahit po tayo ay naka-live streaming, salamat sa ating Panginoon sapagkat siya pa rin po ang nagbibigay ng mga ganitong pagkakataon at araw upang tayo po ay makapagniig at makapag-aral ng kanyang mga salita. Bagamat ngayon po ay pwede nating sabihin, ito po ay pwedeng devotion o pwedeng pangangaral sa magitan po ng live streaming. At binabati po natin hindi lamang po yung mga kapatid natin na nanonood ngayong umaga dito sa Pilipinas, kung hindi maging sa ibang bansa. Tayo po ay nagpapasalamat sapagkat sila po ay patuloy na dumadalangin at sumusuporta sa gawain po ng NCCC at kami po ay bumabati at nagpapasalamat sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Nawa ay ang ating Panginoon ay patuloy kayong pagpalain sa kanyang mula sa kanyang kayamanang di malirik doon po sa kalangitan. Bigyan kayo ng magandang kalusugan, pagpalain ninyo mga trabaho, maging ang inyong negosyo at ang inyong mga mahal sa buhay. So umaga pong ito ang ating tatalakayin sa inyo pong nakita, yung tinatawag pong ating spiritual health. Yung spiritual health po ay actually sinasabi po na ang ating spiritual na relasyon natin sa Diyos at sa ating Panginoon ay dapat maging maganda at malusog po sa atin bilang mga anak ng ating Panginoon. Karaniwan po ay kapag pinag-uusapan po natin yung tinatawag na spiritual health or health, ang unang pumapasok agad yung ating physical na ating pangatawan. Mas kadalasan po minsan, mas conscious tayo sa ating physical health. Yun po naman ay dapat at ito ay napakahalaga sapagkat kailangan po magkaroon tayo ng ating physical health na malusog at maganda sapagkat damay din naman minsan ang ating pananampalataya at spiritual at naapektuhan bagamat ang ating relasyon at kaligtasan ay hindi nagagalaw, pero kapag tayo po ay physically ill ay nakakaroon tayo, hindi tayo makapunta sa church, hindi tayo makapagbasa o manalangin. Ganun pa man, mas mahalaga po yung ating tinatawag na spiritual health. Yung pong nakikita natin dito ay nakalista na kung saan ay mahalaga din talaga na tayo po ay magpa-check up sa ating mga katawan. Ano po? At napakahalaga na meron po tayong mahalagang kalusugan. In fact, ito pong mababasa ninyo kapag ito po ay pinost natin, nakita natin na napakahalaga maging ang ating diet o yung kinakain natin, yung exercise, at lalayo po tayo sa mga bisyo, sa sobrang inuman, at sa sobrang pagpuyat, at marami pang bagay. Yan po ay napakalaga, lalo na po itong Kapaskuhan, mas pwede tayong mas dumoble at madagdagan yung ating mga fats, ano po, yung ating taba, at kailangan po tayo mag-exercise. At hopefully na sana ay maging yung ating lifestyle at diet ay mabago sapagkat napakahalaga po na mabantayan natin ang ating physical health. In fact, si Wyatt po ay mga almost 1 month, 3 weeks po siyang may sakit at napakahirap. At ako po ay napaka-busy at awang-awa dahilan po sa kanyang ubo. At marami po mga test at iba pa, balik-balik kami sa doktor at talagang bibigyan mo ng pansin. Kaya ako po ay siguro pwedeng manawagan maging sa aking mga mahal sa buhay, ingat-ingat lang. In fact, ngayon picture yung anak ko, nagluluto sila, tinawag putok-batok, kakatuwa, ano po. Pero ganun pa man, lalo na yung mga bata, maganda na bantayan natin pagdating doon po sa kanilang kinakain. Siguro magandang New Year's resolution na yung ating lifestyle at yung ating kinakain at pinapakain sa ating mga anak ay dapat baguhin natin at ingatan. Maging tayo din at exercise. Ako po ay nahirapang physically maglakad, yan ang pinakamagandang exercise. Pero kayo nagpapasalamat sapagkat si Wyatt ay tuloy-tuloy na naglalakad at nagbibigay at na-improve yung kanyang kalusugan at paglakad at napakaganda. Ano po. Pero ganun pa man, ang ating pong titingnan ay yung pinakamahalaga. Ano po, yung spiritual health, may kinalaman po maging sa ating, lalo na sa ating mga sarili. Itong ating babasahin at titingnan ay napakahalaga
na kung ito po ay masusunod natin at mapapakita po natin sa ating kalooban, sa ating sarili, sa ating attitude, sa ating buhay at lifestyle, ay talagang tama po ang salita ng ating Panginoon na ito po kung ating susundin ay magiging maganda yung ating physical, emotional, intellectual, lalo na po sa ating spiritual life at mapagpapala po ang marami. Ano po ang sinasabi sa Efeso? Ang sabi po ganito sa Efeso, Ephesians chapter 4, 29 to 32, do not let unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen, and do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling, and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. Kung titingnan po natin yung Tagalog, napakaganda. Dalawa po ang salin, kaya lang isa na lang nilagay ko, yung isa yung dating Tagalog, ito po ay mabuting balita yung ating babasahin. Pag binasa po natin, maintindihan na po natin kung ano ang gustong sabihin ni Pablo sa kanyang pagkasulat sa mga kapatid sa Efeso. Ang sabi po, anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong mga bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig, at huwag ninyong pagitain o pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kanya'y kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at padaldalan at paglilibak ay mga alis nawa sa inyong mga sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala, at magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, at magpatawaran kayo sa isa't isa, gayon naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Unang punto po natin ay ito. Bantayan natin ang ating mga salita at tingnan po natin yung ating mga sinasabi. Sa English po, guard your words, mind what you say. Minsan kapag tayo hindi nag-iisip, talaga namang nakakalabas at nakakapagsalita tayo ng hindi appropriate o hindi tama sa iba at maging sa ating mga sa buhay. In fact, kung sinabi niyang do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Huwag maglalabas sa ating sarili o sa ating bibig yung mga mahalay na mga salita, kundi ang sabi, mga bagay lang na ikatitibay. Siguro magandang ituro sa ating sarili at sa ating mga anak at mga sa buhay na ay mga bagay na mga salita hindi maganda. Mga bagay naman na dapat naman nating sabihin na makapag-build up sa iba. Kaya ang unang babantayan natin sa ating sarili, sa ating katawan, na magbibigay sa atin ng spiritual, una yung ating bibig. Kasi po, apat po yan dito, makikita natin yung bibig natin, yung mata natin, yung ating pandinig, yung ating sarili, na kung saan, kita po natin, talagang kailangan nating tingnan. Nawa, sa atin po, itong darating na bagong taon ay talagang ang lumabas lamang sa ating mga bibig ay mga bagay lamang na talagang sa mga hinahanap sa mga anak ng Diyos. Aalisin natin ang mga bagay na mga salita na ikatitisod at ikasasakit po, at babantayan natin ang lahat ng ating sasabihin. At kapag tayo ay nagsalita, ay lalakas at may encourage po ang makikinig sa atin. Sapagkat yun po yung sinasabi, ano po, yung lahat na makikinig, sila po ay ma-build up. So, babanggitin po natin ang salita ng ating Panginoon, ang pagpupuri, ang pasalamat, siguro mga bagay na pag nag-comment tayo ay may encourage siya kaysa doon po siya ay madi-discourage. Yung pangalawa po ay makikita natin na mababasa natin na napakahalaga pala ng salita. Ang sabi, a careless word may kindle strife, a cruel word may wreck a life, a bitter word may hate instill,
A brutal word may smite and kill. Ito naman yung kabaligtaran. A gracious word may smooth the way. A joyous word may light the day. A timely word may lessen stress, and loving word may heal and bless. Dito po sa quotation na to, saan po tayo? Dalawa kasi yan eh, yung careless word at saka yung gracious words. Pangitain po natin at pangarapin po natin at gawin nating spiritual health at lifestyle na ang pipiliin natin ay palagi yung gracious words. Ano po? Mga bagay na maganda sa pandinig, mga bagay na magbibigay ng kalakasan po sa ating kapwa at sa ating mga kapatid. Ang Diyos po ay naluluhan natin pagdating po sa bagay na yan. Yung susunod po na ating titingnan, huwag nating maging malungkot o pipighatiin or grieve not the Holy Spirit. Yung po yung sa verse 30. Kanina, verse 25, ngayon verse 30. Ang sabi, do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Ang Banal na Espiritu po ay naging tatak sa atin. Of course, pagdating po ng ating kaligtasan, plus ang Banal na Espiritu, nung po tayo ay sumampalataya, siya po ay nanatili sa atin at tinutulungan tayo ng Banal na Espiritu na magawa po natin yung mga bagay na pinag-uusapan natin at tinuturo sa atin. Tayo po ay magkakaroon ng kalakasan sa paglayo ng sama-sama, and at the same time, tayo po ay magbibigyan ng tulong upang magawa naman natin ang mabuti. Pero pag tayo po ay lumalayo at nanlalamig at sumusungay sa Diyos, ang Banal na Espiritu po ang sabi, nagkakaroon ng kalungkutan. Para ba siyang naisang tabi? Para bang wala siyang role sa buhay natin? So, the Holy Spirit is grieved kapag tayo po ay hindi sumusunod at lumalayo sa ating Panginoon. Kaya nahalaga po, i-dream natin, ipangarap po natin na ang Banal na Espiritu po ay active sa atin. Palagi po siyang talagang umaaksyon sa buhay natin, sa ating mga bibig, at sa buong buhay po natin. Yung pangatlo po, makikita po natin sa English, get rid of destructive behavior. Pag tinagalog natin, alisin natin yung mga ugali na nakapagsisira po, sa ating kapwa. In fact, hindi lamang po naman sa kanila, maging sa atin. Kung titingnan natin, kapag tayo po ay nakagawa ng mali, tayo rin ang nalulungkot. Nagigilty tayo sapagkat minsan hindi naman natin intensyon. Lalo na hindi maganda kung ito po ay intensyon na i-destroy natin at pasamain natin ang ibang tao o mga kapatid natin. Sa pagitan po ng mga salita na hindi maganda, sa magitan po ng mga, sabihin natin, marites o chismis, pero ito ay talagang nagbibigay po ng talagang distraction. Ang sabi, kung nagkakapag-distract, ay yung pong tinatawag na, alisin natin, bitterness, rage, anger, brawling, slander, along with every form of malice. Kanina, Tagalog po natin yan. Pag tinignan natin, talagang ang sabi po rito ay alisin natin ang lahat ng ng kapaitan, kagalitan, pagkakaalit, kadaldalan, ayun. Panglilibak ay maalis nawa sa atin. Maging yung tinatawag na maling akala, yun po yung isang binanggit dito na malice, slander, brawling, rage, anger, and bitterness. Maganda po ay tingnan natin ang ating sarili. Minsan akala natin wala tayong bitterness, wala tayong anger, wala tayong rage, hindi tayo nag-slander or malice, pero actually kapag tayo po ay nagkakaroon ng konting sama ng loob o galit, minsan at lumalabas po yan. At kapag tayo ay nag-uusap, makikita natin yung tendency po natin ay bumalik yung mga ganitong mga attitude sa atin na dapat ito ay mawala. Palitan po natin ang tinatawag na gracious words. Alisin po natin yung tinatawag na bitterness, rage, and anger. Tapusin natin. Maganda po na magkaroon tayo ng personal prayer at din devotion kasama ng ating mga mahal sa buhay. At ilatag natin sa ating Panginoon ano ba yung mga bagay na hindi pa natin naalis sa ating mga sarili, ano ba yung mga bagay na palagi natin binabanggit at sinasabi na hindi maganda, at pagkatapos palitan natin yung mga salita na kung saan ito po ay magiging
maganda sa pandinig ng tao at sa pandinig ng ating Panginoon. Yung panghuli po na susunod ay napakaganda. Graciously kind, compassionate, and forgiving. Ito po yung dapat sa atin. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just in Christ God forgave you. Ano po, maging mabuti tayo, maging mabait tayo, maging mahabagin tayo sa isa't isa, at magpatawaran tayo katulad din naman ng pagpapatawad ng ating Panginoon sa Kristo sa atin. Kaya ang pamantayan po natin ay si Kristo, hindi ang iba. In fact, pag makikita natin kung gaano kalaki ang kapatawaran na binigay ng ating Diyos at ng ating Panginoon Jesus sa atin, ay ma-realize po natin na napakaliit po lamang ng pagpapatawad na dapat nating ibigay sa iba. Ano? At kapag tiningnan po natin at naging sukatan po natin ang pagpapatawad, yung forgiveness, acceptance sa buhay ng ating Panginoon, sa ginawa ng ating Panginoon, magagawa po natin na patawarin at mahalin maging ang iba. Totoo, maaaring tayo ay magkalayo, pero hindi natin kailangang dalhin ang lahat ng sama ng loob, ang lahat ng mga sakit, ang mga bagay na nakapagsisira sa iyong sarili at sa iba. Subukan natin palagi na tayo po ay maging compassionate, maging mahabagin, at maging mabait. In fact, sa karsada, itong Kapaskuhan, napakaraming nangihingi. Marahil, kung tayo po ay pwedeng magbigay, no? Yung iba ay pwede tayo mag-isip ng marami pang bagay. Ano po? Pero siguro kung simpleng abutan ng konti, whatever, kung hindi tayo magbigay, huwag na tayo mag-commit. May mga pagkakataon na minsan ay napakarami nating kinukomment at sinasabi. Ano po? Palagay ko, sa mga bagay na yan, mas maganda pakita na natin kung hindi tayo okay, ay maging silent na lang tayo. Kung naman tayo ay okay, magbigay na lamang tayo. Ano po? Nakakapagdagdag pa minsan sa kaisipan at sa hindi magandang pakinig ng ating mga kasama. Maging mabait tayo. Be kind and compassionate sa isa't isa. Itong darating na 2025, napakabilis. No? Katatapos lang ng 24, of course, magtatapos ang 24, magiging 25, maganda ay mabago po yung ating profile. Ay, pagsalitang profile, marami po, napaganda. Nagpapalit ako, kasama ako dyan, ng profile sa Facebook. Pinapalitan natin yung ating picture at pinipili natin yung masaya at maganda. Bakit hindi natin palitan ang ating profile sa totoong pagkatao at pagkakilala sa atin? Profile na kung saan ipakikita natin nawa ang ating Panginoong Yesus 24/7 sa buhay natin, sa ating pag-ugali at sa ating buhay. Kahit hindi pa maganda ang ating narinig, kahit hindi maganda ang ating na-experience, ibigay natin sa Panginoon at ibigay po natin yung profile na talagang ang ibang tao at mga kapatid, lalo ng ating Panginoon, ay maluluwalhati at magpapasalamat dahilan po sa ating pinakikita, pinamamalas ng pananampalataya at relasyon natin sa Panginoon. Nakita nila na tayo po ay mga anak ng Diyos. Yung panghuli po ay tamang-tama yung Proverbs 4:23-27. Kasi ang sabi po diyan, guard your most spiritual health ang nilagay ko. At ang sabi niya, above all else, nandito po yung tinatawag nating puso, ang ating bibig, ang ating mata, at ang ating paa o paglakad. Yun naman sabi, bantayan natin ang ating mga puso. Above all else, guard your heart, for everything that you do flows from it. Lumalabas pala ang lahat ng ginagawa natin sa ating puso, palabas. At ang sabi niya, keep your mouth free of perversity. Yung mga bagay na hindi maganda. Keep corrupt talk apart from your lips. Let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Give careful thought to the paths for your feet and be steadfast in all your ways. Do not turn to the right or the left. Keep your foot from evil. Apat pala yung pwede nating tingnan bilang conclusion sa atin. Una, ang ating kalooban ng ating puso. Babantayan natin sapagkat lalabas at lalabas kung ano yung ating nasa puso. Sinabi ng ating Panginoon, kung anong laman ng ating puso, siya po ang lalabas. At babantayan po natin ang ating mga bibig na ito ay nagsasalita ng pangit at hindi maganda. Yung tinatawag na corrupt
at saka yung perversity. Minsan, kapag napag-uusapan ang mga politika at ibang tao, lalo na kapag tayo may kasamaan doon, lumalabas ang hindi maganda. Yan po ay hindi dapat sa mga anak ng Diyos. At pagkatapos ang ating mata, talaga magkaroon ng decision na ang titingnan natin ay mga bagay na malinis at matuwid. At ang ating paa ay magiging tuwid ang lakad at babantayan natin at magiging steadfast tayo at hindi tayo liliko o sa kanan. Ang ibig sabihin, gagawin po lang natin ang matuwid sa harap ng ating Panginoon. Ang prayer ko po bilang pagtatapos ay ganito. Nawa, ang mga araw na to at maging katapusan po ng 24 at pagpasok po ng bagong taon, ang dalangin natin, hindi lamang tayo pagpapalain ng ating Panginoon, kung hindi tayo rin ay magpapala sa iba at babaguhin natin ang tinatawag nating profile, ang ating sarili, katulad po ng ginagawa ng Banal na Espiritu sa atin na may pakita natin ang buhay ng ating Panginoon. In fact, ang pinag-usapan po natin ay lifestyle at buhay ng ating Panginoon Kristo nung siya po ay nandito sa lupa. No, i-project po natin ang ating Panginoong Jesus sa kanyang ginawa para sa atin at sa kanyang tinuturo sa kanyang mga salita. Mga kapatid, maraming pong salamat at palain kayo ng ating Panginoon at mabuhay po kayo at Merry Christmas and Happy New Year. God bless po sa inyo lahat. God bless po sa inyo.